Minsan sa ating buhay, hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng tadhana. Akala natin, kontrolado natin ang lahat. Ang ating mga pangarap, desisyon, at maging ang ating puso. Ngunit paano kung sa gitna ng ating mga plano, may dumating na hindi natin inaasahan? Ay nako! Nakakapagod naman. Ang daming gawain. May exam pa mamaya. May exam din bukas. Nakakapagod naman. Pero kakayanin ko to. May exam bukas, may exam mamaya. Nakakapagod talaga. Pero may pangarap ako eh. Kaya kaya ko to. Gusto ko pang maging guro. Hoy! Ay, sir, kakopya lang kami sa mga yato. Talino ka naman. Hay nako! Hindi pa nga ako handa eh. Magre-review pa ako. Sis, mag-boyfriend ka na kasi para man sumaya ka minsan. Tumahimik ka nga dyan. Disorbo lang yan sa pag-aaral ko. Wala yan sa plano ko. Nakatatak sa isip ni Aiza na hindi muna siya magmamahal. Ngunit, isang araw, habang papunta siya sa exam, Ay, sorry miss, hindi ko sinasadya. Nasaktan ka ba? Okay lang. Sana naman, sa susunod, tumingin ka naman sa dinadaanan mo. Pero teka, parang napukumaan kita eh. Hindi ako yung magnanakaw ha. Gago, hindi ko naman sinabi magnanakaw ka. Pero ikaw ba yung ano? Oo, ako yung guard sa kabilang gate. Day off ko ngayon. Ganun ba? Sige. Suplada mo naman, ligawan kaya kita. Gago ka talaga, no? Hindi nga kita kilala eh. matapos ang exam, muli silang nagtagpo. Tila ba pinagtagpo ng tadhana? Wow, sino na to ah? Ikaw na naman, parang yung ano, sangkot ang sulpot. Pauwi ka na, ihatid na lang kita. Paki mo, ayoko nga, baka mapano pa ako, mukha ka pa namang babies. E paano kung wala ka nang masakyan? Tara na! Sige na nga! Pasalamat ka, hindi ko naabutan si Mang Kanor, wala na akong masasakyan pa uwi. Lumipas ang mga buwan, naging magkaibigan sila. At sa paglipas ng panahon, may damdaming nabuo. Wala bang kiss dyan? Gago ka talaga, no? Baka sapakin kita dyan. Diyan ka na nga! Aiza, may sasabihin sana kasi pero basta magtawanan mo ako. Nagtatawa lang talaga kita. Ano mo sasabihin mo, ha? Parang gusto na kita eh, pwede ba kitang isawan? Ano ka ba? Nagbibiro ka ba? O sadyang nawawala ka na sa isipan mo? Hindi, totoo na to. Ano ba? Seryoso ka? Oo. Kung seryoso ka, hindi ko alam kung ano sasabihin mo kasi may pangarap ako eh. At ayoko masira yun dahil lang sa pagrelasyon ko. Hindi ko sisirain ang pangarap mo, sasamahan kita ng abutin ko. Lumipas ang ilang buwan, nag-take ng board exam si Aiza upang ganap na maging isang licensed professional teacher. At sa hindi inaasahan ay hindi siya nakapasa. Labis ang kanyang lungkot, ngunit nandyan pa rin si Gino para sa kanya. Sa ikalawang pagkakataon ng kanyang pag-take ng board exam, ay hindi pa rin siya nakapasa hanggang sa nalaman na lang nila na si Aiza ay buntis na. Hanggang nanganak siya at paglipas ng 2 taon ay nasundan din ang kanyang pagbubuntis hanggang 3 na ang kanilang naging anak kahit hindi pa sila kasal. Simula, maayos naman at kinakaya naman nila ang mga gastusin lalo pa't naging extension teacher si Aiza sa malapit na eskwelahan sa kanila. Ngunit pataas din ang pataas ang kanilang mga gastusin sa bahay at sa pag-aaral ng kanilang anak, kung kaya't nagdesisyon si Aiza na magtrabaho abroad bilang isang staff sa malaking hotel sa Canada. Maiiwan mo kami, ma? Hindi naman, anak. Magtatrabaho lang ako sa Canada dahil hindi na sapat yung kinikita ng papa mo para panggastos sa inyo. Uuwi din naman ako. Yan na boy! Ito ka na lang. Ito na lang kami sa pataas. Ay nako, huwag niyo akong intindihin. Kasi ang gusto ko lang naman, makapagtapos kayo ng pag-aaral. At saka, mas titiisin ko pa na malayo ako sa inyo. Kaya, kaysa magtiis akong makita kayo na nahihirapan din sa sitwasyon natin.
Naiintindihan niyo ba? Kaya sana, habang nasa malayo ako, maging mabuti kayo dito at mag-aral kayo ng mabuti, ha? Love, mag-iingat kayo dito, ha? Ikaw na bahala sa mga anak natin. Mga anak, pagbutihin ninyo pag-aaral ninyo at makakauwi din ako. Kailangan mo ba talagang gawin to, love? Pwede naman maghanap ako ng ibang trabaho eh. Hindi kasi kami sanay ng mga anak mo na malayo ka sa amin. Oo nga, ma. Dito ko na lang. Hindi ko naman gusto maging malayo ako sa inyong mga anak. Pero kailangan kasi hindi na sapat yung kinikita ng papa mo dito. At para din naman ito sa inyo sa pag-aaral. Naiintindihan niyo ba? Bye, love. Tumawag ka. Bye-bye mga anak! Love! I love you! Mamimiss ko kayo! Tawagan ko kaya si Mama. May sasabihin ako sa kanya. Hi, Ma! Hi, Ma! Ano mga anak? Bakit tumatawag kayo? Uy, Ma! Sabi ni Papa, wala daw siyang pera. May babayaran kami sa school bukas at may pumunta kasi dito kanina. Sabi, pag hindi daw tayo makabayad ng kuryente, puputulan daw tayo. Ano? Bakit naman, nak? Hindi ka ba binigyan ng papa mo ng pera kung bayad dyan sa bayarin nyo? At sa gastusin dyan sa bahay? Kakapadala ko lang nung nakaraang linggo, Sabi niya wala siyang pera. Wala siyang pera, Ma, kasi pinambili daw niya ng materyales pang paayos dito sa bahay natin. Nagtataka naman ako, wala namang dumating na materyales dito. Ay, naku, ano ba na yung papa mo? Nandyan ba siya? Wala siya dito, Ma. Wala namang pasabi kung saan pupunta. At alam mo ba, yan si Papa, umiinom na yan doon sa kanto kasama ng mga tambay. Pagkalipas ng 3 taon, akala ni Aiza na maayos na ang kanilang buhay dahil hindi na sila gaano namumblema sa pera. Ngunit ang hindi niya alam na mangyayari pala ang kanyang kinakatakutan na baka magtaksil ang kanyang asawa at mapunta lang sa wala ang kanyang perang ipinapadala hanggang sa Mga hayop kayo! Paano mo nagawa sa akin to, ha? Love, magpapaliwanag ako. Anong love? Ha? Tawad, love. Nadala na ako sa kalasingan at sa pangungulila ko sa'yo. Tumahimik ka dyan! Sinungaling ka! Ano hindi sinasadya? Magwa-1 year na tayo! Tumahimik ka nga. Mas lalo mo pang pinalala yung sitwasyon. Ganun ba, ha? Binilang mo pa talaga? Ang kapal naman ang mukha mo? Ha? Hindi mo ba alam na may asawa at anak to? O sadyang makatay ka ng babae ka? Hindi makapal ang mukha ko. Ang sabi ni Gino, mahal niya daw ako. At hindi ka na niya daw mahal kasi ako nagbibigay ng kasayaan sa kanya. At masaya ka doon? Oo. Masaya ka? Ano ba? Ngayon, halika dito! Mas mapapasaya pa kita! Hayop ka, ha? Ha? At babae mo ba talaga? Kakampihan mo, ha? Hindi mo ba naisip kung ano ang maghihirap ko sa mga trabaho doon? Ha? Hayop ka! Binaboy mo lahat ang maghirap at magtitiis ka sa kanila dahil lang sa babae to! Huwag mo akong sumbatan sa paghihirap mo doon dahil ginusto mo yun na malayo ka sa mga anak natin. Hindi mo ako pinapatrabaho dahil wala akong pinag-aralan kagaya mo. Ang kapal ang mukha mo para sabihin sa akin yan, ha? Hindi ko ginustong malayo ako sa inyo. Ginusto ko lang yun dahil para yun sa mga anak natin at para sa pamamahay na to, ha? Pero anong ginawa mo sa magtitiis ko dahil binaboy mo lahat ang babae mo? Ha? Nasaan yung pera pala akong ipinapadala sa iyo para pampaayos sa bahay na to? Kahit anong pati ng bahay mo, walang naayos ay saan sa kagagawan mo, ha? Huwag mo nang hanapin yung pera na yun dahil nalala yun, nagastos ko na. Hayop ka talaga! Hayop ka! Siguro ang pinapadala ko sa'yo, binibili mo lang ng alahas dito sa babae mo, hayop ka, ha? Ito ba talaga ang babae na pinili mo kaysa sa pamilya mo, ha? Itong babae to, kilala ko to! Parang iiga to na kung sino-sino lang kinakapitan, ha? Hindi mo ba naiisip yun, ha? Ang ginawa ko lang para sa'yo, hayop ka! Ang dahil ka sa pananilita mo, hindi kayo kasal! Wala ka namang karapatan! At anong akala mo, ha? Anong akala mo? Babawiin ko sa'yo to, ha?
Magsama kayong dalawa dahil ang bababoy ninyo! At ikaw, lumayas ka dito! Nandidiri ako sa inyo, mga hayop kayo! Lumayas kayo dito! Lumayas kayo! Mga hayop kayo, ha? Mga hayop kayo! Ang pag-ibig ay hindi lamang nasusukat sa salitang mahal kita, kundi sa mga gawa at sakripisyo. Ipinapaalala nito na mahalaga ang katapatan at tiwala sa isang relasyon, sapagkat kapag ito ay tuluyang nasira, minsan ang pinakamabuting piliin ay ang sariling halaga. Ipinapakita rin ng kwento na hindi lahat ng pag-ibig ay nagtatapos sa sila pa rin. May mga pagkakataon na ang paghihiwalay ang mas makabuluhang wakas upang matutunan ang sariling kahalagahan. Sa huli, ang tunay na tadhana ay hindi lamang tungkol sa pagmamahal sa iba, kundi sa kakayahang bumangon, magsumikap at piliin ang sarili. Dahil sa bawat pagsubok, doon natin unti-unting nauunawaan ang tunay na kahulugan ng buhay at ang diwa ng sa gitna ng tadhana.